Okay guys, pakita ko sa inyo ang itsura ng whirly bird. Ang tendency pag umihikot yan, umihigop ng hangin sa ilalim, papalabas, no? Para exhaust fan. So, nagkakaroon ng air circulation yung loob ng ceiling nyo o kung saan man, sa bahay or sa opisina o sa warehouse, na in the end, nagkakaroon lang ng pag-pass through ng hangin sa loob. So, usually ang binababa ng temperature niyan hindi naman ganoon kalaki kasi parang kung mainit din naman, maalinsangan yung huhigupin niya na hangin, maalinsangan din sa loob. Ang kagandahan lang doon yung pag umahangin ng ganyan kalakas, di ba, ang sarap sa pakiramdam. Parang ganoon lang din pag nasa loob ka ng ceiling, no? May dumada ang hangin. So ayan yung ceiling natin, 53. Uy, ano yan? Kala ko gumalaw. So ayan ang ceiling namin, no? As you can see, mainit, no? Tapos yun yung umiikot yung ano ngayon, yung fan sa taas. Medyo hindi kita rito, no? Pero umiikot siya yan, umiikot yan. Nagkakatay natin yung ilaw. Tanchan eh. Okay, so yan, umiikot yan. Kahit pa paano medyo nakatulong siya, bumaba ng konti yung init. Tsaka pansin natin parang humahangin. Ayan, no? Okay, so just to wrap it up, wow, English, no? Yung whirly bird nakakatulong kahit paano to lower down the temperature, pero syempre hindi naman ganun kataas ang magiging difference kasi although umiikot siya na umiikot, nagkakaroon ng air circulation sa loob ng ceiling, kasi in reality sobrang init talaga ng panahon at the same time sobrang init ng bubong, kaya kahit umiikot yan ng umiikot katulad ngayon, no? Kung talagang mainit ang panahon, mainit yan. Pero ang ginagawa lang natin is we're giving air circulation para kahit papaano may hangin, gumagalaw ang hangin sa taas ng bubong, which in turn makakatulong para mapababa yung temperature ng bubong nyo. At ang kagandahan dito, wala kang gagastusin kuryente kasi this is passively cooled by the wind. Paano daw pag umuulan? Ang masasabi ko lang doon, nung tag-ulan, hindi nababasa yung ceiling namin. Kasi makikita mo naman yun sa plywood. Kung talagang sa tingin nyo, medyo kabado kayo dun sa sitwasyon, baka talagang may pumapasok na tubig na hindi naman natin alam kung talagang pumapasok, pwede mo siyang cover, no? May nabibili, whirly bird cover. Pwede ka rin mag-DIY, bumili ka lang ng malaking plastic, no? Coveran nyo na lang kung talagang medyo hindi kayo kampante na kung may pumapasok, kung may tumatagas sa tubig. Kasi kami naman, nung kinabit namin to, wala kaming napansin dun sa ceiling namin na drip, no? Pero siguro, kasi bukas yan eh. Kung isipin mo yung design niya, butas. So, may posibilidad na may mga tumutulo kahit papaano. Kasi umiikot lang naman yan na umiikot. Ngayon, kung talagang yun nga, sinabi ko, kung talagang hindi kayo kampante, you could cover it pag tag-ulan, no, na hindi naman kailangan ng air circulation dyan sa bubong nyo, pwede yung takpan para at least kampante kayo, hindi kayo kabahan na baka masira yung ceiling nyo. Lakas ng hangin, no? Diba? Nakaka-relax. Umiikot lang na umiikot yung whirly bird.